Manifest your beauty. Oo, ganun na nga. I-manifest niyo yung beauty niyo. Alam niyo ba, dahil may bago na akong crush, which is si Kirk Bondad. Naku, ate ko, happy feel ko siya. Feeling ko bumalik ako sa high school. Grabe siguro, I'm 15 years older than him, no? Kadiri. Okay, pero crush lang naman. In-stalk ko yung TikTok niya, tapos nagmo-model-model siya sa bench kasi he's a model. Tapos nakalagay doon, the next Mr. Pilipinas Worldwide. So, I think yung post niya was April or May. Parang minanifest na niya na mananalo siya. Okay. Totoo kasi yung manifestations, guys. I'm not kidding. I'm not kidding, you know. Ako, bago ko pa i-launch ang beauty podcast, no, nag-manifest kasi ako ng glow up ko. Parang I wanted it to be gradual and subtle, pero sabi ko, gusto ko yung glowing na glowing ako. Kahit minimal makeup ako is glowing ako. Nag-manifest talaga ako, guys, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagdarasal ako eh. Kanina nagpunta akong Baguio Cathedral. Kahit hindi halata sa mukha ko, nagpupunta ako sa cathedral. And then nagma-manifest ako, nagdadasal-dasal ako, ganyan. Okay, sa mga dreams ko, sa mga pangarap ko pa na hindi pa natutupad. Kasi unti-unti naman nang natutupad eh. Even the beauty podcast was actually, it's an accidental manifestation. I never imagined that I would have a beauty podcast at my age, you know? So, mag-manifest kayo, magbibigay ako ng tips kung paano mag-manifest, guys, dito sa beauty podcast. Kasi hindi ko maalala exactly ano yung mga pinagagawa ko. Basta nilagay ko lang kasi sa utak ko na gaganda tayo, yayaman tayo. Ganon. Sexy tayo. Ganon tayo. Like, ganda ko, ganyan. Dapat ganun ng self-talk nyo. Even if you don't need to say it on social media, no? Parang ma-absorb mo kasi yung vibration. Ganun din ginagawa ko sa wealth. Manifestation sa wealth. Kasi hindi naman siya instant kaagad, guys. But learn how to manifest. Ano nga ba yung winning glow? Okay. Pansin nyo, pag nanonood kayo ng mga beauty pageants, whether it's female or male, may mapapansin ka sa mga nanalo. Yung para silang may halo effect, may glow sila nakakaiba during the night of the pageant, no. So sa kabilang account ko kasi I was saying that my new crush is Kirk Bondad, yung Mr. International 2025. Sabi ko nga, first time ko matuwang manood ng pageant. Kasi wala naman akong pakialam sa mga male pageant eh. Kaya lang dumaan siya sa FYP ko. Sabi ko, ang gwapo naman ng batang to. Sabi ko, sino ba to? Sabi ko. Tapos yung the way he dances kasi, he's very good at dancing, no? Tapos nakita ko, ay, ang gwapo naman ng nanalo na to. Mapanood ko nga. Meron siyang winning glow. Yung glow na yon, yung winning glow na yon, nakita ko yon kay Catriona Gray and Pia Wurtzbach when I was watching Miss Universe pageants in the past. Okay? Kasi when you look at models or pageants, no, there's really a lot of attractive people. Kahit sa mga for example, in a sea of attractive people, no, yung mga artistas or meron yung mga artistas that they glow differently. They really glow differently. Kakaiba kasi yung ganda nila or yung nila, basta yung genetics probably or or their aura or their presence. Si yung babae na talagang masasabi kong glowing. When I watch the movie of Christine Hermosa and Aga Mulak, yung yung namatay si Aga dun eh. Yung kalimutan ko na. Basta, All My Life ba yun or something? Ang ganda ni Christine dun. Winner ang glow niya dun. Winning glow. Ganun ang klase na glow kasi na no. Even if it's not ganun din yung nakita ko sa mga nananalo sa pageants. Ganun ang nakita ko kay Kirk. So, yung glow kasi na yun, guys, hindi siya nanggagaling sa products. Okay, hindi siya nanggagaling sa products. It has something to do with the aura, the presence, the character of a person, the preparation. Kaya nga sinasabi ko sa inyo that it's not just about products. A glow up is not just about products. Always remember that a glow up is not just about the products. There are things behind the scenes and even spiritually that happens that makes a person glow. Mali yung sinabi kong name. Kirk pala yung name niya. Kirk Bondad pala. Sabi ko, from Baguio rin pala siya. So, I'm from Baguio City din kasi. So, sabi ko, ay, apakagwapong bata. Okay. When I was watching his performance, no, he had the winning glow.
meron na kasi siyang winning glow, guys. This is what I am telling you. There are people na when you see them, glowing na glowing sila. And it's not about the products. It's about their character, their aura, their presence. These are high vibrational people. Yung mata nila, parang may naglo-glow in the dark. Hirap explain. Yung mata nila very yung makikita mo very basta may glow yung mata nila. So when I was replaying his performance, why did he win? Gwapo din naman yung mga kasabayan niya, no? Kung tutuusin, gwapo din yung mga pero iba yung glow niya, iba yung presence niya. Alam mo naman nanalo siya. Okay, this is why I always tell people na you can be attractive, but it's different when you need to stand out. Okay? Kasi when you stand out in a crowd, you have something different that other women do not have. Okay? That's why it's not really that easy, no? To stand out in a crowd. Meron kang kakaibang presence. Okay? Yun yung nakita ko sa performance niya. Pati yung mata niya parang nagkumukusi-kusilap, ganun. Yun yung mga tao na, ang sarap naman titigan nito, parang ganyan. Okay? So, nagkamali tayo sa name. I'm so sorry. Ang dami namang issue dito sa Pinas. May naghiwalay, may magkaibigan na nag-aaway. Ako, hindi ko pagkakapirahan yan. Kung sarili ko nga lang, problema ko na, di ba? Ang self ko nga lang, problema ko na. Hindi ko na problemahin yung mga yan. Alam nyo, hindi makakatulong sa glow up talaga yung Kaya tama yung sabi nung isang big affiliate na big affiliate siya pero hindi siya masyadong nagsusokmed. Parang nagba-batch content na nga daw sila kasi marami na daw affiliates tsaka content creator na burnout. Nasa-sacrifice yung mental health, physical health. Kasi hindi talaga madaling yung nandun ka sa phone mo maghapon. Tapos nagpo-post ka, ganun. Kaya laking tulong talaga yung scheduler. Kasi guys, nakakaano talaga yung FYP. Like, ang daming chismis. Tapos minsan mahahawa ka na din. Makikichismis ka, di ba? Ano ba to? Parang ang konti ng laman nito. Okay. Plump. Yun lang. Kung ang lesson doon is, problemahin na lang natin yung sarili natin. Kung hindi natin ikakayaman tsaka ikakaganda, hayaan na natin sila, malaki na sila. For good impression, di ba? Di ba guys? At saka ngayon guys, hindi na mahal yung mga corporate look. As in, may mga mabibili kayo sa Ukay, dito sa Shein, o yung Yossi, may mga hindi na siya mahal kagaya ng dati. Dati kasi nung panahon namin guys, mahal yung mga ganyan, yung mga corporate look, yung mga smart casual. Hindi na. May mga mabibili ka na ng blazer, tig 200, tig 150. May blazer ka na, may white polo ka na sa 150. Ano ba naman yung budgetan mo kahit 500 to 1,000? Meron ka ng dyan, may blazer ka na, meron ka ng white polo, may trousers ka na. Kahit na isang set yan, yung isang set na yan, magagamit mo yan pag nag-a-apply ka, pag may meeting ka, kapag meron kang biglaang na, kailangan mo namang magpa-impress, yung itago mo na yung mga Mickey Mouse na t-shirt mo, o yung jeans na butas-butas, yun yung inaano ko. So, yun ang kailangan nating matutunan. Kahit ako, 'di ba, usually ang lalaki talaga ng hikaw ko. Yung as in yung mga hikaw ko, singlaki ng mga yan. Pero ngayon, syempre inaaral ko yung elegance na yan. Syempre, sinasanay ko yung maliliit na hikaw, ganyan. Kasi minsan baka naman hindi na yung mukha ko tinitignan, ang tinitignan na yung hikaw, 'di ba? So, naaaral kasi ang elegance, guys. Pwede kayong pumunta sa Red Up. Ang dami dun. Isang oras yata ako nanonood kanina yung yung color combination, ah basta madali lang yun eh. Basta may mga color combination kasi sila sinasabi like yung mga caramel, navy blue. Lalo na pag gusto nyong maka-close ng mga deals, ganyan. Or gusto nyong nasa sales kayo, kailangan nyo talaga ang good impression. Kasi ako guys, nagbebenta ako ng kung ano-ano dito sa TikTok Pero talagang nag-e-effort akong mag-ayos. Especially ngayon, kahit na kung ano-anong binebenta ko dito sa TikTok. Kasi nga, you need to create that good impression na, uy, baka naman bakla, nagpo-promote ka ng placenta, tapos di mo naman ginagamit, di ba? Di ba ganun yun? When it comes to whitening soap, no, mas prefer ko yung mga hindi nagbabalat. Okay. At saka yung mga mild lang. Kasi minsan, pag masyadong mabilis makaputi ang isang soap, ganun ka din, doble kabilis umitim doon sa kumbaga if it's too good to be true, it probably is. Or may mga ingredients siya na
nakakanipis ng balat. Okay. Kaya ako, more on niacinamide, alpha-arbutin, ceramide soap ako. Okay, skin hydration. Okay. Ang pagpapaputi kasi minsan minamadali ng iba and then yung nangyayari is hindi naman nila na-maintain mag-sunscreen or hindi naman sila nagpapayong araw-araw tapos naaarawan sila. Ang nangyayari, mas pumabangit yung skin nila long term. Okay? So for me, mas important ang skin hydration. Kaya kung napapansin nyo, ang lagi kong prenopromote ay ceramide soap. Kasi skin hydration kasi yun, yung moisturize yung skin mo. May video akong napanood kahapon, yung may ginamit daw siya na product, tapos parang numipis yung balat niya. Nakikita na yung mga ugat niya. Okay, kaya mag-ingat din kayo kasi mahilig ang buyer sa hype na sabon, no? So, lagi ko naman sinasabi sa inyo na i-check nyo rin yung mga underrated na brands, baka maganda yung mga products nila, no? Hindi lang kasi masyadong napro-promote. Kasi kahit like kami ng mga affiliates, hindi lang naman kasi isang brand ang hawak namin na ipropromote namin. Minsan may mga pinopromote kami iba-ibang brands. So, mag-trial and error po kayo kung ano yung mga sabon na mag-work sa inyo. Okay? Kung ayaw niyo naman mag-shop dito sa online, magtingin-tingin kayo sa Watsons. So, ang dami na doon. Doon pa lang, may mga Korean soap, may mga local soap, may yun, CY Gabriel, Likas Papaya, yung mga matatagal na sila sa market. Okay? So, yun lang. The way you dress reflects your personality. Okay? Kung paano ka manamit, it actually reflects a part of who you are as a person. Okay. So kanina nanonood ako ng mga videos sa RedUp about personal style and clothing. And isa sa natutunan ko na gusto kong i-share sa inyo is that elegance whispers. Okay. May mga pagkakataon na kailangan natin ng elegant dressing. Okay. For example, makikipag-dinner ka, may business meeting ka, hindi ka pwedeng mag-pek shorts or yung mga usual na inaano mo, you know. For example, sexy-sexy ka manamit. Tapos, meron kang business meeting, may isa kang real estate agent or isa kang ano. Tapos, biglang may business deal ka. Tapos, nagpakita ka doon, naka-ano ka, naka-pek shorts ka. Okay, hindi ka naka-business attire. So, syempre nakaka-turn off, 'di ba? Kung ikaw yung client na, ay ano ba 'yan, hindi man lang siya nag-effort tapos papasahuran ko 'to or ano, parang sayang yung ano, yung business deal. Bigay ko na lang sa iba. Okay. So, may mga pagkakataon na kahit hindi mo personality yung maging elegant, hindi natural sa ang pagiging elegant. Kailangan mong maging elegant. Okay. Ang tawag doon, plastikan. Okay. If it's not really you or it's not who you are. Okay? So, yon yung elegance whisper. So, pinag-aaralan kasi yan. Some people, it's very natural to them. Being elegant is very natural to them. Because they grew up in an environment na, or they grew up with the social status para maging elegant sila. Pero kung ikaw naman, gusto mong maging elegant, is napapag-aralan siya. Okay? So, pinapag-aralan naman talaga siya. So you just need to study what are the fabrics that would uh, make you look more elegant. Ano ba yung mga colors or styles that would make you look more elegant. Ganun yun. Sabi ko sa inyo, napapag-aralan siya. Kahit ako nga inaaral ko siya. Namimiss ko na yung mga malalaking hikaw ko. Pero inaaral ko kasi ang different way of dressing. Okay? So, sabi ko nga, personal style is something that's changeable and it's something that you can always improve on, like skincare. Beauty is energy. I think I already told this before that beauty is energy. May mga tao kasi na, you know, yung their energy is aligned with what they want. Yung energy nila, aligned yan sa gusto nilang mangyari or gusto nilang maging itsura. Okay? Like, kung gusto mo kasing mag-glow up, hindi lang kasi products yan mga ante. You have to align your energy. When I was doing my glow up, no, Diyos ko mga ante ko, yung mga products, yung mga products din lang na pinadala as PR package or yung iba is mga free sample or yung iba mga ano lang, nabibili lang talaga sa grocery. So, the products that I used for my glow up was nothing special. Walang special sa mga products na nabibili ko kasi nabibili din siya ng ibang tao dito sa TikTok. It's just that I think the difference that I have with the women who use the same products is I aligned my energy to the energy of beauty.
Kaya nung napapansin na yun nung mga tao na parang ang blooming mo, okay, kasi hindi lang dito sa online, kahit sa personal, may, lalo na yung konduktor ng jeep sabi niya, "Ang blooming mo ngayon, Ading." Kasi lagi niya akong nakikita, eh. "Ang blooming mo, Ading," sabi niya sa'kin. Tapos nung alam kong may nakakapansin na, alam ko na my energy is aligned sa beauty. Kasi dun ko inalign yung energy ko. Kasi everything in this world is energy. Money is energy. May mga tao na mabilis silang maka-attract ng pera at swerte. Kasi yung energy nila naka-align sa pera. May mga kilala akong gano'n na kahit hindi sila mag-effort, lalapitan yun ng mga business deal, ng mga opportunities. Kasi yung energy nila align sa money. Ako naman, na-align ko yung energy ko sa beauty. Ngayon gusto ko pera naman na. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo na it's not just about products. Kasi alam nyo guys, kung sa products lang, ang daming nakagamit ng mga products na. Kasi simple supplements, yung mga ginamit ko, ang mumura pa nga eh, yung mga tig 200, 800, ganun. Kaya sinasabi ko sa inyo, learn to align your energy to the energy of beauty. Ang hirap niya kasing ituro kasi hindi ko rin alam kung paano talaga siya nangyari. Hindi lang kasi siya manifestation eh. Pero may energy alignment kasi. Alam niyo yun? I'll try to figure it out and then I'll teach you guys. Grabe talaga pag si God ang gumalaw, no? Iba talaga kapag si God ang gumalaw. Kaya ang maipapayo ko, no, hayaan nyo lang yung mga negative energy, wag nyo nang patulan, hayaan nyo yung mga tao na nanghihila sa inyo pababa. Mag-focus lang kayo sa glow up nyo, mapa sa pera or sa itsura. Kung follower kita noon pa, especially yung nangyari this year, grabe yung bashing sa akin, di ba? Yung, grabe yung panlalait sa akin, yung, grabe yung sa comment section. Sabi nga nung, yung nilait-lait yung itsura ko, sinong may beauty podcast ngayon? Sinong pinapadalhan ng brands ngayon? Sinong na-approve ng free sample kahit hindi masyadong maraming followers? So sabi ko nga, iba talaga kapag si God ang bumawi. Kaya ako kasi, pag merong nangaaway sa akin, nangaano sa akin, hindi ko na pinapatulan, napansin nyo? Hindi ako pumapatol. Especially yung mga negative energy. Pag alam ko na negative energy, like yung may mga tao talaga na kilala na sila for their negative energy, naka-block na yan sa, dito sa TikTok ko. Okay? Kasi, ayokong ma-absorb yung energy nila. Nakakapangit kapag pinapanood mo sila is, ay, na ano mo yung ano nila. Kaya ako, napansin niyo yung pagbabago sa akin, yung kung follower kita noon pa is hindi ako pumapatol. Okay. Hindi ko na pinapatulan kasi iba ang balik kapag hindi ka gumante. Nag-focus lang talaga ako sa dapat kong gawin. Kaya if you are making it as an excuse na wala kang divine glow or hindi ka glowing dahil may kaaway ka, just imagine yung ginawa sa akin. Ilan ang nambash sa akin this year? Iba-ibang tao. Grabe yung bashing sa akin, guys. Wala nang mas lalala pa doon. Kaya I would understand yung mga, hindi naman ako sikat eh. Pero, grabe yung magnitude ng bashing sa akin. Kaya, iba din yung balik ni God. Sabi nga nila, huwag kang gaganti. Ibang ibabalik sa'yo. Iba ang klaseng balik ang ibibigay ni God. Sa mga nasubaybayan ang journey ko from the Mental Attractiveness Podcast to the Beauty Podcast, lagi niyong tatandaan na kung ano man yung success na matatamo ko in the future, grabe yung hirap na pinagdaanan ko. Ang nakikita kasi dito sa camera, no, dito sa social media, of course, nakikita niyo yung bashing, yung negative comments. Common na yun pag content creator ka. Normal na yun. Kahit nga affiliate ka, normal na yun eh. Pero, wag niyong kakalimutan yung sacrifices na binigay namin. Kasi madalas, kung may makikita kayo na umaangat-angat na, paangat na, ang nakikita nyo kasi yung success nila. Hindi nyo nakita yung journey. Nakakalimutan nyo yung journey. And yun yung pakiusap ko, especially sa mga followers na nandun pa, yung mga nauna na followers na hanggang ngayon nakasubaybay pa. Kung ano man ang success na matatamo namin in the future, wag nyo sanang kalimutan yung hirap, yung mental breakdown, yung mental stress, yung physical stress. Kasi akala ng ibang tao madaling mag-content creator. Kaya nga nag-decide na akong mag-affiliate. Kumbaga, kinumbine ko na affiliate and content creator. Kasi hindi talaga siya madali, guys. Hindi talaga madali itong trabahong ito. Kaya everyday may nakikita akong sumusuko as an affiliate or a content creator kasi it's really not easy. It's not an easy journey. Yung iba, ilang taon pa silang content creator talaga bago sila talagang yumaman. So, hindi talaga siya easy money like what people think. Shadow ban ba ako? Konti na lang nakakita ng videos ko. Actually, hindi ako shadow ban, guys.
Kasi 'pag chine-check ko yung view insights, napapakita pa rin sa For You page, okay. There are many reasons why, yung views ko or yung account ko nagbago siya. First is I'm already an affiliate, meaning most of my contents are yellow basket. This is also a beauty podcast 'no, so yung mga reco ko is, more on the basket side. So, if normal po ang 200 views minsan dahil yellow basket siya. Pangalawa is sunod-sunod po ang TikTok updates. So, hindi lang po ako ang nakakaranas ng mababang views. Meron pa nga 500,000 followers siya, tapos 200 views, especially pag may basket. Pangatlo po kasi is, if you've been a follower since noon pa, alam nyo na noon, pure content ako noon. Meaning, wala talaga akong basket noon. Pero guys, hindi na kasi kaya na puro walang basket. Okay? Meaning, hindi na kayang full-time free content na lang. And walang kita. Meaning, walang bumabalik sa akin. Kasi ginawa ko noon yung puro bigay ng bigay. And na-drain lang ako guys. Yun yung nangyari sa akin. That's why actually, more on yellow basket na po yung account. So, normal na po talaga na yung views is 200, 300, ganyan. Kasi we are not after the views, we are after the sales. Kumbaga, ako as an affiliate, hindi ko na po ini-aim yung 100,000 views, pero wala kang kita. Mas gusto ko na yung 200 views, pero may kita. Okay. Kasi yun po ang hindi naiintindihan ng followers na negosyo po kasi ang social media, guys. So, kahit si TikTok, nagnenegosyo din siya. Okay. So, alam ko na yung users, gusto nilang makapanood ng maraming content, okay, ng libre. Okay. Pero kahit si TikTok, guys, negosyo talaga siya. Negosyo ang TikTok. Okay. Negosyo ang TikTok, guys. Hindi libre ang TikTok. Hindi siya libre. Libre niyo siyang nagagamit, pero hindi siya libre. May mga tao na may mga empleyado yan. Okay, kaya nga may bawas yung mga sellers, ganyan. So, yun yung explanation ko. Nag-evolve na ako. If you were my follower from the start, talagang nakita mo yung changes dapat. I'm not shadow banned. I just also intentionally changed the account. So, from Mental Attractiveness Podcast, this is already an affiliate account and a beauty podcast. So, I'm not after the clout. I'm really not after the views as well. Okay. I do not need the stress anymore. Kumbaga, hindi ko na dream yung ang dami-daming views, tapos yung I'm not after the clout, I'm not after the views. Pag affiliates talaga, we are after the sales. The number of sales is more important to us than any clout. Kasi guys, na-try ko yung puro content and nakaka-drain. Nakaka-drain siya yun. Lalo yung mga love topics, very draining yun. I don't like love topics. I don't like relationship topics. Ayoko yung mga topics na yung mga personal problems ng followers ko, nilalagay nila sa Kasi guys, may problema din kaming content creators. Hindi namin kayang buhatin ang mundo. Okay, nagsasuffer na din yung mental health ng mga content creators dahil yung ibang followers binabagsak nyo lahat sa amin. Which is wala namang kaming pakialam sa mga personal life ninyo. So ako, pinili ko na talagang maging affiliate. That's the truth. So, I'm not shadow banned. I did it intentionally kasi kung papansinin nyo, mas marami na pong yellow basket kesa sa content. And that's the truth. Pag ikaw yung tipong taong medyo tatamad-tamad ka sa buhay or ikaw yung tipo ng tao na mahirap kang maka-move on. Okay, kasi ako, ang mga fina-follow ko ngayon, yung mga patron saint of moving on. Okay, yung mga Ellen Adarna, mga ganyang klaseng babae. You know what I mean? Kasi sa glow up, guys, you need money. Okay. Pangalawa, you need time. 3, you need persistence. 4, you need the right mindset. That's why I'm telling you guys, a glow up is not just about products. You can use products, but products can only help you to a certain extent. You need to actually help yourself. Okay? So if you want to do a glow up, you have to improve yourself in other aspects as well. Also experimenting in different types of skincare. So for me, I'm not loyal to any brand. I can always change my glutathione anytime I want. Okay? Kasi pati yung mga facial moisturizer ko, nakailang palit na rin ako. Kasi I want to find talaga yung moisturizer na masasabi ko na, okay, ito yung the best for me.
Okay, so hindi ko pa nahahanap yung pinaka the best. Pero currently, kung ano yung mga pinopromote ko ngayon, yun yung mga current na ginagamit ko sa glow up ko. Okay? So always remember guys that a glow up requires hard work, and if you don't work hard, you cannot sustain it. That's it. People would feel it if your personal style is very true to yourself. Okay. So there are people na bagay talaga nilang magpa-sexy. Ivana Alawi, it comes naturally to her. Ivana's personality is sexy. Okay. So, also si Joyce Jimenez. Okay, nung panahon namin, mga batang 90s, no? Pag sinabi mong crush ng bayan, and pag sinabi mong sex appeal, so sinabi mo na, sino ba yung crush ng bayan noon? Okay. And sino ba yung pinaka-sex appeal noon? That's Joyce Jimenez, hands down. Yung skin color niya, yung katawan niya, yung the way she presents herself, yung mata niya, yung smile niya, lahat perfection when it comes to the crush ng bayan, especially nung panahon namin, 19, ewan. Okay, but I think she's she has she's born in the States, no? Hindi siya pure Pinoy. Okay. So, also, mga personality na bagay ng sexy is Ellen Adarna. Yung mga yon. Now, if you're someone who is not, it's not natural for you to dress sexy and to be sexy, and you're trying to cross that lane, okay? You're trying to cross that lane, and hindi ikaw talaga yon. People would feel it. People would feel it, and people would mararamdaman nila, and then makikita nila that you are trying hard, that you're just trying hard. Okay, ako naman, my definition for me kasi, I'm modestly sexy. Like, I know my assets, girl. So that's my tip for you guys. When you're dressing, you should know your assets. Okay, kung flat ka sa harap, syempre tignan mo kung anong assets mo sa but don't over display it. Kasi it looks, ang pangit kasi nung naka-display lahat, alam mo yon, for the world to see for free, hindi rin siya nakakatuwa. Okay. So, I know some influencers here on TikTok can get away with it, but it's part of their performance kasi. It's part of their personas online. But they can be very different people when it comes to reality. Okay. So like ako, nagpa-spaghetti strap ako, naka-sleeveless ako minsan. Nagba-backless dress din ako, yes. Pero nagaano ako guys, naka-maxi skirt ako. Or not everything is on display. Okay? Kasi if everything is on display, you're attracting unwanted attention, and sometimes unwanted attention comes with other things that's gonna give you a headache. Okay? So, yun ang masasabi ko. Be very authentic with your personal style. If you're copying someone, at least copy it well, or make it your own. Okay? Kasi pag kinokopya mo lang kasi yung personal style mo, mahahalata, especially sa damit. You have to wear the clothes. The clothes should not be wearing you. If you're not a confident person or secured person, no, talking to very attractive people can make you very insecure, and it's gonna parang ilalabas niya lahat ng insecurities mo sa katawan. I'm telling you guys. Okay. I'm lucky that traveling, sports, and my work as an online teacher exposed me to very good-looking people. So, parang sanay na ako. Parang it's like a normal, it's so normal to me. So, when I get approached or I approach someone who is very attractive, um, parang wala lang. Okay, I'm still confident, or I'm still secure as a person or as a woman. And I'm telling this especially sa mga babae na pag nakakita sila ng mas maganda sa kanila, yung confidence nila bumabagsak sa zero. I know a lot of pretty girls that when they see someone better, I even had a friend na alam niya na pag may nakikita siyang mas maganda sa kanya, talagang bumabagsak yung confidence niya sa wala, as in alikabok. It's because of the lack of exposure, and you're just putting your self-worth sa looks. This is why I always tell people, looks alone is not enough, because when we're talking about good-looking people, there's a lot of good-looking people. I listened to a video yesterday, dumaan sa FYP ko, parang Korean siya na babae, pumunta siya sa spa, tapos sa Gangnam, South Korea kasi to. Tapos yung receptionist yata na lalaki is mukhang model. Okay.
Tapos nahihiya daw siya, parang gusto daw niyang mag-disappear kasi sobrang gwapo daw nung lalaki na ano daw siya, na nako-conscious siya, ganyan, okey. And that's a normal reaction, okey, especially if hindi ka sanay. But if you are probably a model, you are a celebrity, or you are someone working in the people industry like me, I work in the people industry, I teach foreigners. So yung mga tinuturuan ko guys, mas maganda sa artista natin. Because I taught Russian students, I taught Eastern European students as well. They're very good looking, talagang parang Barbie doll, 10 out of 10, 11 out of 10. So walang-wala yung mga pinapanood nyo dito sa Philippines compared sa mga nami-meet ko, especially when I travel to other places. So it's very normal to see a 10 out of 10 na hindi sikat. And yun, it's really gonna bring out your insecurities, so you have to have it in check. Okay? Kasi may mga babae na confident sila pag yung kasama nila hindi kagandahan. Pero pag yung mga kasama na nila is mas maganda sa kanila, their self-worth slowly goes down to zero. And that's the truth. There will always be someone better than prettier than you, no matter how pretty you think you are. Okay, so being exposure is also very important. Ako kasi I'm already 40 years old, so I think I've seen it all. I've seen online and offline. I've seen a lot of good-looking people. So it's like, it's normal. Parang there's nothing really special na. Bakit nga ba sikat na sikat yung mga Thailand beauty products dito sa Philippines? Okay, bigyan ko kayo ng tatlong dahilan. Una is pareho kasi ang climate ng Thailand at Philippines. So yung skincare nila, yung kumbaga yung consistency, yung mga ingredients na kailangan is perfect for tropical weather. Okay? So alam naman natin dito sa Philippines, napakainit. Kahit dito sa Baguio minsan ay napakainit po. Okay? So, ang masasabi ko is pareho talaga yung climate. So, yung skincare nila, yung mga makeup nila is perfect for Filipinos. Pangalawang dahilan is the price. Although may mga sabon sila na mahal, yung sabon nila na mahal ay yung Alada at saka yung Bennett soap. So, trending na trending ang Alada at saka ang Bennett soap, guys. Okay? So, yun lang yata yung, basta meron din yung mga mahal, pero most kasi is affordable. So, most of Thailand products ay abot kaya ng masa dahil yung currency nila halos kapareho po ng Philippines. Okay? Pangatlo is nakafocus po sa whitening ang kanilang skincare. Okay? Ang mga Pilipino po at Thai, iisa lang ang goal, yun ay ang magpaputi. Dahil yun naman ang insecurities natin. Okay? So, ang goal ay magpaputi. So, yung mga skincare nila, yung mga sabon nila, is focus on whitening. So, yung lotion nila, yun, yung Avon lotion, Avon scrub na talaga namang sikat na sikat dito sa Philippines. At makikita mo sa Watsons, sa grocery, o kahit sa mga ano. At saka, of course, dito sa TikTok shop. Okay? So, yun yung tatlong dahilan kung bakit sikat na sikat ang mga Thai beauty products dito sa Philippines. Honestly, guys, wala pa itong TikTok noon. Sa Instagram kami bumibili. Wala pa yung mga e-commerce noon. Sa Instagram kami bumibili. So, super ganda talaga ng mga sabon noon. Pero ano may mga nawala na yata na na-discontinue. Pero ang ganda nung mga soaps din nila. So, yon. So, dito sa account na to, magre-review din ako ng mga Thailand beauty products. Pero, syempre, iti-test ko muna. Tapos, sasabihin ko sa inyo yung experience ko, mga sis. Normal naman yung ma-insecure ka at normal din naman yung humanga ka. Okay. Ako nga, kahit ako mismo, humahanga din ako sa mga kapwa ko babae. Pag meron akong nagagandahan, ay, ang pretty naman niya, ay, ang ganda naman ng legs niya, o ang ganda naman ng outfit niya, or ang attractive naman ng girl na to. Okay. So, it's normal. Kasi tao tayo, di ba? Hindi naman ako maniwala na kahit gaano kaganda at kagwapo ang isang tao is wala siyang insecurities sa katawan. Kahit naman yung mga supermodel, nagkakaroon din ng insecurities yung mga yan. Kasi kahit na 10 out of 10 ka, merong 11 out of 10. Okay? Meron at meron yung time na meron kang uh, kumbaga imperfection, physical imperfection, na yung iba panalo sila. 'Di ba? Kasi it's normal.
Okay? It's normal. For me kasi, what helped me is exposure and of course my age. Diyos ko 40 na ako, sa dami ba naman ng nakita kong tao sa buhay ko. Ano sa tingin niyo? Parang I've seen it all naman na. Although I didn't really live abroad, I traveled abroad. Okay. But my exposure as a teacher, yun. So marami na akong nakitang maganda, gwapo. So normal. It's normal. Ma'am, napansin ko din yan dati pa. Okay, sa mga videos mo, iba ang aura mo ngayon, nag-glow ka. Okay. So napansin ko din yon and trinabaho ko siya. I had to let go of negative energy, negative followers, negative people. I also had to let go of my own negative energy. So I don't, yun, wala nang love topics, walang relationship topics yun. Hindi ko pwedeng problemahin ang problema ng mundo. Okay, and also I aligned myself with the beauty podcast. The beauty podcast is about physical beauty, but of course, kailangan with the physical beauty, you also have to work on your flaws. Okay, so I work on my flaws. It's not easy. It hurts sa ego, no? But I have to embody someone who is physically, mentally, and emotionally embodies beauty because this is the beauty podcast and I am a beauty affiliate. That's why I'm telling women it's not just about the products. Guys, I use the same products as what most people use. I use the same products. Ayan o. Paubos na yung Vaseline ko. Tintik. Inaano ko pa yan eh. Ginugunting ko yan. I use the same products as what people use here on TikTok shop. And probably the entire Philippines. But my difference between me and the other women is that I fixed my aura. I was able to align myself with the embodiment of beauty inside out. And it's a lot of work. It's really a lot of work. It was not easy. It was painful. It hurt my ego. It hurt my pride. But I had no choice. Because if I won't do it, then the beauty podcast won't be successful. And I want this podcast to be successful. I saw this podcast being a success. And I have to be a good example and a role model to women. So, even my temper, I had to control. And yung mga followers ko na nagpro-provoke dahil sa mga nila, ayoko ng I had to block them with both accounts. No questions asked, automatic block. Kailangan mo ba ng sobrang laking budget para mag-umpisa ng glow up mo? Actually, hindi naman. Okay. Kasi ang importante is kailangan mong mag-umpisa. Okay. Honestly, compared noong panahon namin na super mahal lahat ng gluta and collagen. Actually, wala nga nagbebenta ng gluta noon, puro collagen. And I buy my collagen nga doon sa mall. And minsan tingi-tingi nga yung collagen ko kasi nga mahal yung bottle. I think during that time kasi they were selling Neocell at 3,000 per bottle. And Diyos ko Lord, wala pa akong 3,000 per, I mean, ang baba ng sahod ko noon. And so ganun, tingi-tingi lang. So ngayon kasi guys, affordable na. So you have to choose, you can start with affordable gluta or collagen and then you can also incorporate beauty oils. Okay, gagawa ako ng vlog style na yung ina-apply ko yung mga beauty oil. Okay, kasi beauty oil is very important. Okay, meron yung mga human nature na beauty oil. Okay, sunflower oil yon. May mga ibang brands din dito sa TikTok shop. Meron yung castor oil na nilalagay ko sa kilay ko at saka dito. Okay? So, yung castor oil, guys, pwede nyong ilagay yan sa kilay. Tapos, dito sa eyelashes. Okay? Kasi like ako, di ba, nag-eyelash extension ako. Mga eyelash, and pagod na rin akong maglagay ng eyelash extension araw-araw. And gusto ko na rin yung super haba, yung parang kay Brett Manrock. Kaya naglalagay ako ng eto, yung mga castor oil na nasa bote, ganitong, binibili ko siya. Okay, so, magte-test ako ng mga brands dito ng castor oil, tapos i-share ko sa inyo yung feedback. Okay, kasi important din yung pilik mata eh. Okay, ano pa? Baby oil pantanggal ng libag sa singit, tsaka sa kilikili. So, pwede nyong medyo may kamahalan na rin ng baby oil ngayon. Pagpunta kayo sa grocery, 110 yata yung bili ko. Dati mura lang ang baby oil, ngayon, my goodness, mahal na ang baby oil, di ba? So, yun ang gusto kong i-share, mga iba't ibang oils na ginagamit ko. Gagawa ko ng vlog style, guys, para ma-share ko sa inyo paano ko siya alam nyo na, ilagay, ganyan. Okay? Kasi yung night routine nyo tsaka morning routine, very important yan eh. Tapos dapat consistent kayo kahit na dapat naka-ready na yan sa kahit nanay ka or kahit na
anong work mo, okay, dapat ready na yan kahit ano mangyari. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. Lahat tayo may kanya-kanyang struggles when it comes to a glow up. Okay, a glow up is not struggle free. So for me personally, of course, because I'm older, yung metabolism ko. So I only eat one full meal a day. Yes. So I only eat one full meal a day, meaning isang rice lang. And kung may snacks man, talagang bihira. Okay. So for someone who loves eating, it was very painful. Kasi minsan 'pag nadadaan ako sa mall, kaya ayoko pumupunta ng mall kasi ang dami kong nakikitang kumakain. So, siyempre na ano ko, like, oh my God, gusto kong kumain niyan pero hindi puwede kasi siyempre yung weight management, you have to be consistent. So, like ngayon masakit na yung tiyan ko, dapat 10 AM kumakain na ako. That is my only meal for the day. So, kung nakikita niyo yung mga magagandang katawan dito, like si Miss Chung maganda yung katawan niya, ang nipis na niya ngayon. Pero grabe rin yung effort niya, like nagbe-Baker Slim siya, grabe din yung gastos niya. And I think yung breakfast ng karamihan ng nagpapapayat ay boiled eggs. Isang boiled egg lang tapos isang banana, ganyan. So, it's not as easy as what people think, especially mentally ano. Ako kasi 'pag hindi nagkasya ang isang dress sa akin na dating kasya, medyo nag-aalala na ako. Talagang yung stress level ko umaabot na hanggang langit. Kaya yun, nagpapalit din ako ng wardrobe, ganyan. So, you have to develop discipline and habits when it comes to weight loss. Kasi yung iba hindi weight loss yung struggle nila. Yung iba ang struggle nila is financial. So, syempre kailangan doble sipag ka din, mare ko. Kasi like ako as an affiliate, hindi naman lahat ng free samples ko ay naa-approve. Okay? So, kailangan ko pa rin bumili. Kailangan ko pa rin mag-invest. Kasi syempre naman negosyo pa din yung mga yan. So, yun lang guys. Kung tight ang budget mo, kailangan mong piliing mabuti kung ano yung supplement na gusto mong pag-focusan. Okay? For example, kung gusto mo ng anti-aging, magfo-focus ka sa collagen. Okay? Samahan mo na yan ng vitamin C kasi mag-partner yan. Kung gusto mo naman ng more on antioxidant and brightening, then magfo-focus ka sa glutathione guys. Okay? So, alam ko, these are the hard times and as much as gusto mong bilhin, for example, lahat and tight ang budget, magsimula ka muna kung ano talaga yung goal mo. Ang goal mo ba ay pumuti or ang goal mo ba ay maging looking young or fresh, okay? Pag meron kang, for example, sapat na budget, you can focus on quality supplements. So marami, foreign brands, meron yung mga medyo may kamahalan na brands, and you can maintain it. And then of course, you combine skincare. And then of course, sun protection, guys. So ako hindi ako lumalabas na walang payong, basta payong is life, okay? Payong is life, payong is life. Sunscreen is life, payong is life. Kung walang sunscreen, walang payong, hindi ako lalabas. Ganun lang 'yon.